No oven, no steamer pero gustong gumawa ng yema cake? Abay kung ganon, itong video na to ay para sa'yo. Basta merong kawali ay pwede kang makagawa nito. Kaya kung paano, panoodin tong video na to hanggang dulo. So una muna natin gagawin yung cake. Gagamit tayo dito ng 4 na pirasong large egg yolks, 1/4 cup na cooking oil or mantika, 1/2 cup na asukal. Nakat nga itong video pero bago nga natin ito haluin ay maglalagay muna tayo ng 1/2 cup na evaporated milk at 1/2 teaspoon na asin. Ayan, at pag nahalo na nga natin ito ng maayos ay maglalagay naman tayo dito ngayon ng 1 1/4 cup na all-purpose flour or harina at 1/2 tablespoon na baking powder. Salain lang natin ito using a strainer para mawala yung buo-buong bagay dito. At pagkatapos ay hahaluin natin ito ng maayos hanggang sa mag-well combine yung wet and dry ingredients. Iset aside muna ito at dito naman tayo sa paggawa ng meringue. Gagamit naman tayo dito ng 4 large egg whites. Susundan naman ito ng 1/4 cup na puting asukal at 1/2 teaspoon na cream of tartar. Kung wala tayong cream of tartar ay pwede naman gumamit ng lemon juice. Haluin na rin natin ito gamit ang ating mga hand mixer hanggang sa maging ganito na yung texture or consistency. Dapat po ay hindi bumabagsak yung meringue. So okay na nga ito, kaya ang next naman na gagawin natin ay ihalo na natin ito dito sa ating mixture. Haluin na rin natin ito ng maayos at dahan-dahan hanggang sa mag-well combine. Pag okay na nga ay i-ready na rin natin itong gagamitin nating molder. Dito nga ay gagamit lang naman tayo ng molder or lanera ng leche flan. Ang size naman nito ay medium size. So ang gagawin natin ay papahidan natin ito ng cooking oil or mantika. At maglalagay din tayo dito ng parchment paper or baking paper. At ayan nga, magsasali na rin tayo dito ng ating mixture. Gumamit lang naman ako ng 1 cup na panukat. Itaktak lang muna natin ito ng mga 3 beses. At sunod naman natin itong tatakpan ngayon ng aluminum foil. Tatakpan lang natin ito upang maiwasang matuluan ng tubig habang niluluto natin ito mamaya. Sa paraan nga ng pagluluto dito ay kailangan pa rin natin itong i-steam. Pero karamihan sa atin ay walang steamer kaya ang gagawin natin ay gagawa tayo ng improvised steamer. Maglagay lang muna tayo ng tubig dito sa ating kawali, takpan at antayin nating kumulo. Pag kumukulo na nga ay buksan at maglalagay naman tayo ngayon ng steamer rack. Ilagay na rin natin yung mga lanera at lulutuin naman natin ito for 30 minutes sa pinakamahinang apoy. After 30 minutes, toothpick test lang pagka walang dumikit, meaning luto na to. Gagawa naman tayo ngayon ng yema frosting. Dito nga ay kinakailangan natin gumamit ng 4 na pirasong large egg yolks. Haluin lang natin ito at maglalagay naman tayo ngayon ng 1 cup na evaporated milk, isang lata ng 390 grams condensed milk. Para naman mawala yung lansa ng itlog ay maglagay lang din tayo ng 1 teaspoon na vanilla. Ilagay na rin natin itong 1 1/2 tablespoon na cornstarch. Haluin lang natin ito ng maayos hanggang sa mag-well combine. Ilagay na rin natin ito ngayon sa ating mga kalan at lulutuin nga natin ito hanggang sa tuluyan ng lumapot. Pagka nag-start na nga itong lumapot ay maglalagay naman tayo ngayon ng 1 tablespoon na butter. Haluin nga lang natin ito hanggang sa matunaw at ready na itong ating yema frosting. So ayan, at mag-unmold na rin tayo nitong ating mga cake. Kung gagawin nyo nga tong pang negosyo, ay pwede nyo rin tong ilagay sa ganitong container or tub. Ayan, at pag nailagay na nga natin dito yung cake, ay maglalagay naman tayo ngayon nitong yema frosting. Maglagay din tayo ng toppings na grated cheese. Sa recipe nga na ito guys, ay nakagawa din ako ng 3 pa-oval at 1 pa-round na yema cake. O diba, itsura pa lang ay nakakatakam na.